Hindi totoo na may Diyos. Ayun yung sinasabi ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos o na may Diyos. Sa video na ito, ipatutunayan nating may Diyos. Sa ating mga Kristiyano ay naniniwalang may buhay na Diyos at kumikilos ito sa ating buhay. Ngunit marami pa rin talagang hindi naniniwala na may Diyos at ang tawag sa kanila ay ateista o atheist. Ayon sa Wikipedia noong 2003 ay hindi bababa sa 500 million ang ateista sa buong mundo. At ngayong 2024 ay nasa China ang pinakamaraming ateista, pangalawa sa Japan, pangatlo sa Sweden, at iba pang mga bansa na hindi bababa sa 70% ang mga ateista sa mga bansang to. Ang mga ateista ay naniniwala na to see is to believe. Ipakita mo muna bago kami maniwala. Pero sa ating mga mananampalataya, naniniwala tayong to believe is to see. Maniniwala muna tayo sa Diyos bago natin makita ang kapangyarihan niya pagdating ng panahon. Ganoon ang pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit hindi natin siya nakikita pero nananampalataya tayo na buhay siya at naniniwala tayo na kumikilos siya sa ating buhay. Sinasabi sa science na galing daw lahat sa pagsabog o tinatawag na Big Bang Theory. Pero tignan mo ang sarili mo o ang paligid mo, yung kalawakan. Napakaayos, di ba? Isipin na lang natin kung yung layo ng araw sa mundo. Kung lumapit yan, masusunog tayo. Pero kapag lumayo naman yan, kahit sa mainit na lugar ay magkakaroon ng pag-ulan ng yelo dahil sa kakulangan sa init ng araw. Isipin natin kung kakaunti lang ang tubig o kapag mas marami o kung kaunti lang yung hangin. Diba magkakaproblema? Kung di ka pa rin kumbinsido, magbasa ka ng Biblia dahil nasa Biblia ang lahat ng patunay na may Diyos at siya ang lumikha sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Colossus chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga spirito na naghahari at namamahala, mga spirito na namumuno at may kapangyarihan. Panghuli at pinakapatunay na may Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo, yung pagkakatawang tao niya, ang patunay na may buhay na Diyos. Colossus chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. May napanood akong kwento. May lalaki na laging pumupunta sa barbershop para magpagupit. Isang beses habang nag-uusap sila ng barbero, bigla nilang napag-usapan ng Diyos. Sinabi ng barbero, "Nairespeto ko naman yung paniniwala mo, pero hindi ako naniniwalang may buhay na Diyos. Kasi kung buhay siya, bakit maraming pinabayaang bata? Bakit may mga inosenteng tao ang namamatay o nakukulong? Bakit napakaraming sakit at paghihirap dito sa mundo? At kung buhay siya, tingin ko hindi ko siya mamahalin dahil pinapayagan niya ang ganitong pangyayari." Napaisip ang lalaki pero hindi sumagot. Paglabas ng lalaki, nakita niya ang matandang lalaki na mahaba ang buhok at balbas. Dumating ang lalaki sa barbero at sinabi, "Alam mo, hindi nag-i-exist ang barbero." Sinabi ng barbero, "Anong ibig mong sabihin?" "Siyempre nag-i-exist ang barbero. Nakikita mo naman ang isa sa kanila." Sinabi ng lalaki, "Hindi. Kasi kung nag-i-exist sila, wala sanang mahaba ang buhok at balbas gaya ng matanda sa labas." Sabi ng barbero, "Hindi. Nag-i-exist ang barbero. Hindi lang sila palaging lumalapit sa amin." Sabi ng lalaki, "Exactly. Ayun ang pinupunto ko. Nag-i-exist ang Diyos. Pero tumatanggi ang tao na lumapit sa Kanya. Kaya maraming may sakit at maraming paghihirap dito sa mundo dahil hindi sila lumalapit sa Diyos." Huwag tayo palilin lang sa demonyo na gusto tayong iligaw sa kalooban ng Diyos o makapangyarihan siya. At kaya niyang gamitin ang science o kahit ang technology para paniwalain ang mga tao na walang Diyos dahil gusto niya tayong isama sa parusa na kahanda na para sa Kanya sa katapusan. Sa oras at panahon na itinakda ng Diyos para sa Kanya, ginawa tayo ng Diyos na kalarawan niya at ginawa niya itong lahat pati ang langit sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang di natin kayang unawain. Genesis chapter 1 verse 26 to 27.
Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang." Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Yun lamang po, lagi tayong manalangin at maniwala, dahil tapat ang Diyos sa pangako niya.